glare, hindi siya makita masyado. Ayan, so ganyan siya. Pag may makakasalubong talaga, ihihag kasi sakit sa mata. Bago tayo magpatuloy sa video natin sa second episode ng Rio TV, mag-subscribe po muna tayo to support this channel po. Support this channel para mas marami pa tayong video na magawa. And as of now, as of July 14, 2021, 49 subscriber pa lang po yung naabot natin, no? So, marami na yon, okay na yon. Pero sana yung mga nakakapanood na hindi pa nakasubscribe dito, subscribe po kayo. Support this channel po. Maraming salamat naman sa mga sumusuporta, sa mga nag-subscribe na. Supportan po natin channel to, local YouTuber from Dolores. At may mga nagpapa-shoutout din po. Ayan, si Zairos J. Garcia, Ives Vin Ani. Yan. Maraming salamat sa suporta. Si Raymond Gudino. Ayan. Isa sa pinakagwapong nilalang. At kay Rochelle Maika Rivera. At shoutout din sa fellow YouTubers natin. Sina Ruel Tumador. And then si Arts by Kuya Didoy. Ayan. Support niyo po yung channel ni Ruel Tumador. Nasa link sa baba yung nasa baba yung link. Nasa baba yung link para sa YouTube channel niya. Support po natin. May mga video tips siya doon kung paano mag-apply, makalabas sa ibang bansa, mag-abroad, work abroad. And then support din natin yung channel ni Art by Kuya Didoy. Yan, mahilig naman kayo sa mga art, mga drawing, somethings like that. Yan, pwede kang mag-subscribe, like nyo, share nyo yung mga videos nila. Maraming salamat sa suporta. Yan. Patuloy tayo sa video natin. Let's go! Yo, magandang hapon sa inyo guys. Balik na naman tayo sa second episode ng Rio TV. Ay magpa-product review tayo. At the same time, mag-tutorial tayo kung paano magkabit ng auxiliary lights. Opo, kasi dumating na yung in-order natin sa Shopee na LED external spotlights. Yan. So magkapares na sila. Yan. So na-order ko to sa Shopee, worth of 9 pesos, sa 9 peso deals. Salamat Shopee. So unbox na natin yan guys. So nakikita nyo ito yung box nya, ang lead lang. So nakalagay dito LED external spotlights times 2 pieces. So buksan natin. Yung yung box nya medyo masama yung lagay. Parang may parang may sakit. Yan, buksan natin. Yan, nakikita nyo. So unang bungad, 2 pieces. Dalawang piraso yung nasa loob. Yan, so ito mismo yung unit, yung item. Maganda siya. Pero kaso nga lang yung wire na parang manipis. Pero okay na yan. For 9 pesos, okay na yan. So napapansin natin parang may dito. Parang may space na pwedeng pasukan ng tubig, lalo na dito. So may tips ako kung paano gawin yan. Panoorin nyo ang video kung paano natin susolusyonan yan maya. So try muna natin kung gagana ba talaga to. Hindi ko pa kasi na-try to try natin kung gagana. Gumagana rin, So, ibig sabihin pwede natin magabit ngayon. Mga materials na kailangan natin gamitin is first, unang-una yung fuse box. Yung fuse. Pangalawa, wire. Pangatlo, stripper. Kung wala ka mang stripper, kahit pliers, long nose, kahit na pwede makapag-peel off ng balat ng wire. Electrical tape. At syempre yung product natin ilalagay natin, yung unit na ilalagay natin.
Pinakaunang step sa process sa pag-install ng auxiliary lights or kahit anong electrical product na ilalagay natin sa mga motorcycles natin. Unang-una, tanggalin natin yung battery sa battery terminal niya. Lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang dyan, yung mga nag-experiment sa mga motor nila. Pag maglalagay kayo ng mga electrical products sa motor nyo like ilaw, auxiliary lights, busina, lahat, LED lights, kailangan tanggalin muna yung battery for safety reason po yan, para if in case habang nagkakabit kayo, kakabit kayo ng wire at aksidenteng nagkadikit, tapos may tagas yung karburador mo, tapos nasa malapit ka ang karburador, tumutuloy yung gasolina, klaro sunog yung motor mo, baka pati rin ikaw sunog. Ayan. So unang-una, tanggalin yung battery. And for the second step, ang gagawin natin, bubuksan natin yung head cowling niya. Yung target natin dito is yung ignition switch niya. Doon tayo, yun yung kailangan natin ma-access. Kasi doon tayo kukuha ng kuryente para sa auxiliary lights natin. Tanggalin muna natin. Yun, so nabuksan na natin. Yung kailangan natin ma-access dito yung yung ito niya, yung wire niya papunta sa ignition switch niya. Ito yung ignition switch wire niya, ito. So susundan nyo lang yung wire na galing dito. Sandali. Kung napapansin nyo yung ayan, yung parang may pipa na yan, yan yung ignition switch nya. Sa taas, ito yan, kung sa susian. Sa baba, yung may wire kayo makikita dyan. Ito sundan nyo lang ito, and then dito kayo hantong sa junction na to. Dito makikita yung junction na yan. So dito tayo kukuha ng kuryente para sa auxiliary lights natin. Step na gagawin natin ay ilalagay natin yung fuse box natin, yung fuse natin. Bakit may fuse? For example, nakabit na natin yung auxiliary lights natin, tapos walang fuse box, may tendency na masunog yung wirings natin, yung harness wire natin. At mas malaking problema kapag umabot ito hanggang sa karburador natin, at may tendency rin na masunog yung motor natin, pati yung tao masusunog lalo na kapag nakasakay doon. Yun. So yun yung kailangan natin, kaya kailangan natin ng fuse box, ng fuse, kasi nga ayaw natin mangyari masunog yung motor natin, and para protection din ito para sa battery natin. Kasi pag nag short circuit yan, tapos matagal na nag contact yung positive and negative, yung battery natin is mamamatay, madededs yung battery natin. Okay, click natin yung fuse. Okay. So dito ko siya itatap sa ito, kasi may nakatap na dito, tatap na rin natin siya dito. Ayan, access na tayo dito. Tanggalin ko muna siya para pagsabayin sila. Ayan. Huwag niyong kakalimutan guys, tanggalin yung battery bago kayo mag-proceed sa step na to, kasi hindi natin namamalayan aksidente natin kapag didikit yung positive and negative. Pag nangyari yon, sunog yung wirings nyo, hindi naman totally lahat agad masisira yung battery nyo kapag ganun nangyari palagi. Nakabit na siya. Next na gagawin natin is electrical tape.
separate na natin ito dito. Pagkatapos, next step, kunin natin yung wire natin. Naalala ko pala yung sinasabi ko kanina na tip ko for ay Bimbo, anong ginagawa mo dyan? Si Bimbo. Tip ko for this katulad nito, ayan, may mga awang, may mga butas. Tip natin dyan, lalagyan natin ng silicone dyan, and pati rin dito sa gilid ng lens nya para hindi mapasok ng tubig, kasi lalo na ngayon magtatagulan na, sigurado papasukin ng tubig to, hindi tatagal to, hindi nga mag-iisang buwan yan pag napasok ng tubig yan. So itong gagawin muna natin, lalagyan muna natin ng silicone. Ito kasi gasket maker to, pero silicone naman din to. Ito rin yung gagamitin natin para dito sa auxiliary lights natin, pareho lang naman yun. Pwede rin gamitin dito yung kung mayroon kayo sa bahay yung glass silicone, pwede rin yun. Lalagay muna natin para habang naglalagay na tayo ng wirings natin, matigas na yung silicone dito. Okay? Medyo pumangit yung itsura, pero at least tatagal siya. So na lalagyan natin dito yung lens nya. Good morning. Nagpabukas na tayo at ngayon papatuloy na natin yung pag-install ng auxiliary lights natin, no? Kasi kahapon nabutan tayo ng ulan, kaya ngayon papatuloy na tayo. Medyo makulimlim pa rin, pero at least hindi umuulan, makakabit na natin. Excited tayong gamitin to. So tara, let's go. Yan guys, tapos na natin mabuksan. Ito yung kukontinue natin, yung ilinagay natin kahapon na fuse. Nakalimutan ko rin sabihin sa mga materials na kailangan natin gamitin is kailangan din natin ng switch. Yan. So meron tayong switch, kailangan natin yan. Explain ko mamaya kung bakit kailangan natin ng switch at hindi na natin dedirekta sa headlight. Kasi nga may rason yan kung bakit kailangan natin ng switch. Kaya kailangan tapusin yung video na to para nyo malaman kung ano ba ang mga tips and para hindi mahuli sa LTO kung sa motorcycle nyo gagamitin ito. Okay? So pag nakabit na natin sa pagkukuhanan natin ng power supply natin dito, yung sa black wire dito, ito yung sa ignition switch. Next na gagawin natin, ilalagyan natin yung fuse, and then after the fuse magwa-wirings na tayo para sa auxiliary lights natin. Ito yung wire natin. So ang gamit kong wire ngayon dito guys, ito black, kasi nga low budget tayo, wala tayong budget, kaya hindi na ako bumili ng speaker wire or black and red wire, twin wire, kaya ito na lang ginamit ko kasi pwede pa naman. So wala na natin. Unang-una natin gagawin, yung switch natin kakabit muna natin para tuloy-tuloy tayo mamaya. Una natin ikakabit yung switch. So mas maganda yung bibilhin yung switch yung ganito, hindi na kayo magbubutas sa fairings ng mga motor nyo. Ito yung bibilhin nyo para dito sa handlebar ninyo, plug and play na lang siya. Yan. Yan. Yung wire na to, yan, pasukin natin dito. So ito yung dalawang wire mula sa switch. Yan, dalawang wire na yan. Yung isang wire kakabit ko dito sa fuse natin.
ito yung positive. Kakabit natin dito. Yung isang wire doon, kakabit natin dito sa fuse box. Tsaka yung kabila naman, dito natin ikakabit sa wire natin na papunta sa auxiliary lights natin. So ito yung isang wire ng switch. Dito natin ikakabit sa positive wire papunta sa auxiliary lights natin. Pag nakabit natin, diretso na electrical tape. Nalagyan na natin ng electrical tape yung dalawa. Then proceed na naman tayo sa next step. Next step na gagawin natin, ito yung wire na kinabit natin dito sa switch at pupunta dito sa main power source natin sa ignition switch. I-connect natin sa negative or itatap natin sa negative. So maghahanap tayo ng negative. Usually kapag Honda, color coding ng negative sa Honda is green. So pwede natin itap dito. So itatap natin. So meron na tayong negative connection para sa para sa auxiliary lights. Syempre para naman sigurado, electrical tape na rin. So tapos na tayo dyan. So ito yung wire nya papuntang auxiliary lights. Ito yung dulo. Dito natin ikakabit yung auxiliary lights. Balik muna natin yung head cowling para mag-proceed na tayo sa installation ng auxiliary lights. Tapos na tayong magbalik ng head cowling kasi tapos na tayo sa wiring sa loob. So next na step na gagawin natin, yung auxiliary wire na ito, kinabit natin dito sa loob, maghahanap na tayo kung saan natin ilalagay yung auxiliary lights natin, Kung motorcycle yung paglalagyan nyo, maghahanap kayo ng pwedeng paglagyan na matibay na part ng motor. Hindi pwede sa mga plastic, kaya dito sa mga fairings, dito bawal yan, bawal. Mamaya explain ko sa inyo kung bakit bawal yan. Kung saan yung mga parts na hindi pwedeng lagyan. Okay? Maglalagay na tayo ng auxiliary lights. Kasi nga tricycle yung project natin, dito natin ilalagay. Yan. Dito sa mga mata niya or kahit dito na lang sa labas, depende. Yun people, so tapos na nating ayusin yung wirings, yung wire natin kung saan siya papunta. Yan. So mapapansin nyo may electrical tape dito, yan yung wire punta yan dito sa baba. Yan, electrical tape muna kasi wala tayong budget para bumili na zip tie. Mas maganda sana yung zip tie kaysa dito. Papalitan naman din natin yan. Yan, so dito sa likod yan, dito na yung wire natin. So pwede na tayo mag-install ng auxiliary lights natin. Yan, pwede na tayo mag-install nyan dito mamaya. As you can see guys, yan yung magiging tsura nya. Yan, so diyan natin siya ilinagay sa may bumper nya. So ito yung view nya sa likod. Dito natin ma-wiringan. So napapansin nyo may mga bracket dito na ilinagay ako. Yung dalawang yan. Yan yung ginawa kong bracket para umabot sila hanggang sa bumper. May kagandahan na rin yung itsura niya. Yan. O, di ba? Mas maangas. Yan.
So ngayon, diretso na tayo sa wiring spot. Antayin na lang natin gumabi. At sa gabi, matestingan na natin kung gaano kaliwanag. Patuloy lang kayo sa panonood ng video na to. May tips ako maya-maya kung paano maglagay ng auxiliary lights na hindi nahuhuli ng LTO. Okay? So, wirings na tayo. Yan. So, dalawang wire. Dalawang twin wire. So, positive means red, negative, black. Okay? So, strip off lang natin yung balat. Ngayon, ipa-parallel connection nyo siya. Parallel means yung dalawang positive pagsasamahin nyo. Ganyan. Tsaka yung dalawang negative, yung dalawang black. Magkahiwalay yung positive at saka yung negative, ba, magkahiwalay. Ngayon dito na tayo ko-connect sa wire natin mula doon sa ignition switch natin kanina, yung ginawa natin kanina na may fuse. Yun, ito yung dulo ng wire na yun. Sabi ko nga kanina, yung positive, ito yung nakabuhol yung positive, pero kung may budget naman kayo, bumili na lang kayo ng ganitong wire, yung black and red wire, speaker wire. So ngayon, i-connect na natin ito dito sa auxiliary lights natin. So ito yung positive wire, connect natin dito, and then yung negative wire dito naman natin i-connect sa black wire. Pag na-connect na natin, next step is electrical tape. Yan, try na natin kung gagana yung auxiliary lights natin. Okay, babalik muna natin yung battery natin. Detachable na to. Wala ang yaman yan. Tingnan nyo. Wala yung NMAX dyan. Tsaka Aerox. Ngayon, try na natin kung gagana ba. Off muna natin yung switch natin. On natin. So, may kuryente tayo. Wala namang sumabog. Ngayon, switch on natin kung gagana ba. Wow! Gumana nga. Isa pa. Iyon. Gwapo na siya, gwapo. Okay. Ayun guys, so habang nag-aantay tayo na gumabi, dumilim para matry natin yung auxiliary lights natin, ito na yung sinasabi kong tips sa inyo kung paano maiwasan yung huli sa auxiliary lights, Kasi ang auxiliary lights, ang sabi ng iba, hindi daw pwede sa LTO. May memorandum po ang LTO na pwede po ang auxiliary lights basta sumunod lang po sa guidelines or sa batas para maging valid dito sa motorcycle mo. Hindi kasi lahat ng mga highways dito sa provincial areas ay may mga street lights. So hindi lahat. Kaya pinagbigyan tayo ng LTO na maglagay ng auxiliary lights for additional lights para maganda yung visibility natin sa daan. Yun. Hindi po bawal ang auxiliary lights kasi yung iba natatakot bawal daw. So ito ngayon yung mga kailangan mong sundin para legal yung auxiliary lights installation mo para hindi ka mahuli ng LTO at hindi ka rin magmulta. Okay? Unang-una, kapag bibili ka ng auxiliary lights, kapag magkapares yan, 6 plus 6 equals 12 LED bulbs. Kapag maging 13 yan, bawal na po yan. 12 lang po. So, yung nabili natin at in-install natin yung araw na to, yung auxiliary lights natin is 12, 12. So, pasok yan sa LTO. Pangalawa, ang pagkakabit ng mga auxiliary lights, hindi pwede sa mga fairings ng mga motor natin. Kasi mas madalas nakikita ko sa mga nakamotor nandito sa
plastic. Ayaw ng LTO na nasa plastic yan. Sa mga fairings, ayaw nila yan. Kasi gusto nila matibay yung bracket nung auxiliary lights nyo para hindi malaglag at hindi mag-cause ng aksidente. Pangalawa yun, dapat nandito sa matitibay na mga parte sa bakal, dapat naka-bolt, hindi naka-zip tie, okay? Pangatlo, para maging valid yung auxiliary lights nyo sa LTO, hindi siya dapat mas mataas or pantay sa manibela, dapat dito sa baba ng manibela. Pang-apat, kailangan merong separate na switch yung auxiliary lights natin. Ayan, may separate na switch kasi nga ito, pinapatay ito kapag may makakasalubong ka. Yan yung gamit niyan. So yung auxiliary lights at saka yung headlight natin ng motor natin is magkaiba. Pwede natin yan gamitin anywhere. Unlike yung sa auxiliary lights, hindi siya pwedeng gamitin kapag nasa maliwanag na lugar ka. Pwede mo lang gamitin ang auxiliary lights kapag nasa highway ka na madilim, na walang street lights at hindi mo makita masyado ang dinadaanan mo. Yun yung gamit ng auxiliary lights natin. Kapag nasa city ka naman, maraming tao, maliwanag naman, hindi mo na kailangan gumamit ng auxiliary lights. Kailangan naka-off lang ito. At ang gagamitin mo lang is yung headlight, motorcycle headlight mo. So sana nakatulong ako sa tips ko na yon, no? Konting tips lang yun. Hindi lahat kasi alam yung tips na yon, kaya gusto ko lang ma-educate yung iba, lalo na yung mga bago pa lang sa motor. Hapon na guys, pupunta tayo ngayon ng bayan para matry natin yung auxiliary lights na ilinagay natin. Punta tayo ng bayan ng Dolores. Yeah, shout out mga Dolores nun. Guys, so gabi na. Ayun na. Matatry na natin ngayon auxiliary lights natin, no. Gabi na ito, tapos na rin tayo sa wakas. Diyan, madilim. Sobrang dilim. Kasi walang street lights dito sa amin. Wala akong makita. Okay? Ito na, test natin yung auxiliary lights natin. On natin yung ignition switch. On na. Try muna natin yung headlight nya. Ayan, so yan yung headlight nya. Ngayon, on naman natin yung auxiliary lights na in-install natin. Okay, ayun, liwanag. Hindi na nga masyadong nakita yung headlight ayun. Ayan, so ganyan siya. Pag may makakasalubong talagang iiyak kasi ang sakit sa mata. Yun, so yun lang, dito ko natatapusin yung video na to. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Mag-like and subscribe man, support local YouTubers, small YouTuber from Dolores. This is Rio TV signing out.
Bye!